sa ating Diyos. Amen. Hallelujah. Good morning po mga kapatid. Good morning. Good nga po ba ang ating morning? Amen. Indeed, it is a good morning kasi buhay tayo. Tama kapatid? At magpapasko pa tayo. Tama po? Amen. Hallelujah. So, once again, congratulations po sa ating matagumpay na 10th anniversary. Palapakan ninyong yung mga sarili, maliit o malaki na ginawa natin sa Lord. Napakahalaga po niyan. Mga kapatid? Kasi we can just testify na dahil sa sama-sama at tulong-tulong natin na paggawa ay napaglilingkuran natin ang Panginoon. Ayun na kapatid. Kaya sabi sa katabi, congratulations. Salamat at naglingkod ka sa Panginoon. Amen? Amen. So I hope na ang ating team ay sumiksik na sa ating puso't isipan. Amen? What is that? Unstoppable, momentum, keep moving, and do what you do best. So, higit sa lahat ng ginagawa mo, ang maiging pagsamba, di ba? Ang pinakamataas sa pagsamba. Palapakan nga natin ang praise and worship. God pleaser, worship team. It is a pure worship. Amen? Sapagkat yun ang nais ng Diyos na pagsamba, ang puso mo na umaawit sa Panginoon. Canary, amen? Kanina ba umawit kayo sa Lord? Naramdaman niyo po bang Panginoon? O, pagka nararamdaman nyo ng Lord, pag may music at naiiyak ka pa, tapos pag wala ay hindi, nakabase ka lang pala sa musika. Pero salamat sapagkat ang araw na ito, itinaas mo ang iyong kamay, nagpuri ka sa Kanya, at naramdaman mo ang Kanyang presensya. Kaya yan ang tunay na pagsamba sa Panginoon. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Alright, so let's begin as a preparation para po sa nalalapit na Pasko. Tingnan nyo yung paligid nyo. Mukha na bang Pasko? Yan. So, ibig sabihin po niyan ay malapit na rin po ang celebration ng ating Christmas and Christmas party. So, bago po tayo patuloy na pumalaot para po sa December natin ay i-prepare na po natin ang daan para po makapag-celebrate tayo ng tamang Pasko. Amen po mga kapatid? Amen. So before we start, let me remind you to please silence your phone, get your pen in your notebook. May panulat na po ba mga kapatid? Yeah, okay, bibilan talaga namin kayo ng notebook pag wala pa rin. Also, don't forget, itong mahalaga, invest and invite. No? Kapamilya mo, kaibigan mo, mahal mo sa buhay, dalin mo sa church. Bakit? Para lalo siyang makakilala kay Kristo at maligtas. Amen mga kapatid? Langit ang pupuntahan niya. Also, don't forget to watch our online worship service every Wednesday, 6 p.m. Sino pong umatin sa inyo last Wednesday? Tas nga kamay. Yan. Palapakan natin ng Lord. 6 p.m. po ang ating online and every Sunday naman po, 8 in the morning. Ang ating pong YouTube channel na ang pangalan ay, everybody, The Master Teacher BS, ay road to 1,000 subscriber, and we're so happy to announce that we have 847 subscriber. Wow! Konti na lang talaga. Magwa 1,000 na po siya. Kaya please share, like, share, and subscribe po. Lalo sa inyong mga mahal sa buhay. Amen po mga kapatid? Amen. Also, additional announcement. Ayan nga, sabi ko sa inyo, in preparation for December, ang ating Simbang Gabi 2025. Palapakan natin si Lord. Please save the date. Mark the date. December 3, 10, and 17, 2025. Every Wednesday po yan. At ang pinaka-highlight po natin dyan ay yung 17 kasi doon po ang ating Puto Festival. No? So makakakain tayo ng mga kakanin at mga pagkaing Pinoy during Christmas. And also, ang ating pong Christmas party ay sa December 21, 2025. Palapakan natin si Lord. Excited na po ba kayo? Okay, so magkampihan na yung mga natalo last year. No? Magkampihan na kumampi ka sa magagaling para manalo kayo sa mga palaro. Amen po ba mga kapatid? Amen. At yung mga hindi nagregalo last year, magregalo ha. Okay. Alright. Are you excited for that? Amen. So, I hope and pray po na magkakasama-sama po tayo sa mga occasion na yan. Amen. To God be all the glory. Alright. And also, ang resume ng ating
service, of course, kasi 21 naman po ang ang ating Christmas party, we will resume on December 28. Yan, kasi tapos naman na po ang Pasko. Kaya may service po tayo on December 28. Amen po mga kapatid? Kung yung iba ay nasa bakasyon, nasa probinsya, nasa Manila, it's okay. Pero ang mahalaga po, lahat ng mga naririto can attend our service on Sunday, December 28. Amen po mga kapatid? Okay, so grabe, ang bilis ng panahon. Anniversary, tapos magdi-December na. So today, our series will be tackled under the series entitled Christmas Message, Emmanuel. God is with us. Sabi nga natin, Emmanuel. Yan, God is with us. So bago po tayo magsimula, ay magdeklara muna tayo ng deklarasyon ng pagpapala in 3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Sinasabi mo ba yan lagi? Naniniwala ka ba? Amen. Payaman na ang iyong buhay at ang iyong pamilya. Amen na kapatid? Because you are super blessed in your spirit, soul, and body. 10 taon na po nating dinideklara ito, mga kapatid. Amen na kapatid? And God never fail anyone na nagdideklara at naniniwala. Siya ay super blessed, hindi lang blessed. Siya ay happier than happy, hindi lang happy. Can you hear amen? Amen. Hallelujah. So, let's begin. Our lesson is entitled Emmanuel. God is with us. No? So, what Christmas is all about? Ito po ay part 1 pa lamang po hanggang sa makarating po tayo on our December series. So, in preparation for that. So, Matthew chapter 1, verse 21 to 23, sabi po rito, she will have a son and you will name him, what is the name? Jesus, because he will save his people from their sin. 22, now all this happened in order to make come true what the Lord has said through the prophet. So ang tinutukoy niya si Prophet Isaiah in Isaiah 7:14. 23, a virgin will become pregnant and have a son, and he will be called, anong tawag? Emmanuel, which means, everybody, God with us. Amen po mga kapatid? So napakalinaw. Ito po ay ang katuparan ng prophecy in the book of Prophet Isaiah na sinabi po, isang birhen ang mga anak ng lalaki, hindi po babae, lalaki. Lalaki po bang pinanganak? Anong kanyang pangalan? Jesus. At siya'y tatawaging Emmanuel, which means God is with us. Amen po? At siya po ba'y dumating na sa ating mga buhay? Yes, definitely. That's why meron tayong Pasko na sineselebrate. Now, the question is, what is Christmas means to you? Ano nga po ba ang Pasko para sa iyo? No? Kamusta? Kayo po ba'y naghahanda na para sa Pasko? Hello? Christmas means different thing to different people. Again, Christmas means different things to different people. Iba-iba ang dating ng Pasko sa iba't ibang tao. Tama ba mga kapatid? Amen po? Sa iba po, ang Christmas ay siyempre, usual, pagbibigayan ng regalo at pagtanggap ng regalo. Sino sa inyo ang gustong tumanggap ng regalo? Taas nga ang kamay. O, hindi ko na ulitin ang tanong, hindi nyo ata naintindihan. No? At sino naman ang aayaw sa regalo? No? Lalo na kung ito'y napakaganda. Amen mga kapatid? Bakit? Ano nga po ba ang nadudulot ng regalo sa ating mga buhay? Kasiyahan. Kayo ba'y masaya pag nakakatanggap? Minsan nga kahit pagbukas mo, lalagyan ng sabon, masaya ka pa rin. Kasi libre yun eh. Wala ka namang ginawa, pero nakatanggap ka ng regalo. Kaya tatanungin ko ulit kayo, sinong gusto ng regalo? Taas nga ang kamay, pumalakpak sa ating Panginoon. Hallelujah. Malaki ang naibibigay ng regalo, lalo sa mga bata at sa mga isip bata. Yan. So bakit ko sinasabi ito? Mga kapatid, hindi porke matanda na ay hindi nare-regaluhan. Nag-aantay yan. Sabi sa katabi, nag-aantay ako. Tama ba mga kapatid? Kasi minsan nakala mo, dapat bata lang ang regaluhan. Pero ang totoo niyan, sasaya si tito, si tita, si nanay, tatay, si lolo at lola. Pag sila rin ay inabutan mo kahit ng simpleng regalo. Can I hear amen? Amen po ba mga kapatid? At syempre,
ang Pasko po ay araw ng pagbibigay ng regalo at syempre birthday din ni Lord Jesus. Tama ba mga kapatid? So, syempre, usual, Pasko, tapos birthday pa, may regalo. Tama ba mga kapatid? Ano ang pinakamagandang regalo na pwede mong ibigay sa isang tao? Ano nga po ba mga kapatid? So, ang sagot dyan ay, tanungin mo siya kung anong gusto niya. Tama ba mga kapatid? At ano nga po bang gusto ng Panginoon para tayo po ay mapalugod natin at mapasaya natin ang Panginoon? What is that? Next po, yan o. Start to invite one soul and save one soul. Para kanino? Kay Jesus. Kaya ako, kung tatanungin nyo ako, birthday ko po ngayon, ano nga bang gusto ni Pastor na regalo? No? Siyempre, ang pinakamasayang regalo na pwede kong tanggapin, how I wish matanggap ko ito, pero hindi ko sasabihin, siyempre, dahil di nyo alam. No? So, ang mahalaga, yung gustong-gusto nung tatanggap ng regalo. And for that matter, si Lord, dahil Pasko naman at birthday naman niya, ang gusto niya ay ano? One soul para kay Jesus. Can you hear amen? Can you give that to Jesus? Gusto niyo bang mapasaya si Kristo? Amen. Hallelujah. Sapagkat ang Pasko rin naman po ay para po sa pag-i-invest sa mga decoration. Yan. Sino sa inyo nagsabit na ng parol sa bahay? O medyas. Meron mo ba? O, kita nyo? Alam nyo po kung bakit si Pastor Gani ay nag-i-invest sa mga decoration? Mahal din po ang mga bilihin na katulad niyan. Alam nyo po kung bakit? Tanungin nyo po sa akin kung bakit. Bakit po? Yan. Para matuwa ang mga bata at mga matatanda. No? Mga nanay at tatay natin. Kayo po ba'y natutuwa dahil may dekorasyon tayo sa church? Palapakan nga natin si Lord. Yan yung sinasabi ko sa mga youth sa'yo, gandahan natin para pagpasok nila nanay, nila tatay, masayahan sila. Amen mga kapatid? And I myself, nung bata pa po ako, si mami po, hindi naman po kami mayaman eh. Pero never siya, na dumabot ang November agad, ay hindi siya magde-decorate. Meron pa kaming Christmas tree noon, 7-footer na Christmas tree. No? So kami lagi nag-aayos, nagde-decorate, and na-develop ko po yun, nadala ko yun during my childhood. Kaya ginagawa ko rin po kung ano yung aking natutunan. At yun yung pinapasa ko rin sa aking mga anak. Amen mga kapatid? So kung sa bahay ninyo, medyo hindi kayo nagde-decorate, please, kahit sa bahay ng Panginoon, mag-decorate tayo alang-alang sa birthday ng Diyos na buhay, si Kristo. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? Amen. Hallelujah. So ano nga po bang ibig sabihin ng Christmas sa ibang tao? Iba po ay, it means family activities. Diba, no? Sino sa inyo ang nakapag-book na? Family reunion, no? Sa resort or anywhere. O kaya mamamasyal sa isang lugar. No? It also means get together or business opportunity. Sino sa inyo nag-iisip na ngayong Pasko, magtitinda ako ng leche plan? No? Ano ba yung mga tinitinda natin? No? Mga food, mga pangregalo, etc., etc. And also, for some people, Christmas is not all joy and peace on earth. No? Sa iba, pag dumating na yung Pasko, nalulungkot sila. Bakit? Lalo kung halimbawa, ikaw ay isang nanay na namatayan ka na ng iyong asawa, o ikaw ay tatay na walang iyong asawa, tapos may maliliit ka pang anak, o kaya namatay ang iyong isa sa mahal sa buhay, nakakalungkot pag dumarating ang Pasko. Tama ba mga kapatid? Amen po? Lalo na po yung nung last month lang, no? Yung nasalanta ng bagyo, ng baha, no? Sabi nila, yung pinag-ipunan ko ng pagkatagal-tagal sa abroad, sa isang iglap, nawala. Anong Pasko ang meron? Amen mga kapatid? Amen po ba? But because Christmas is not just about things, no? Ang Pasko hindi tungkol sa mga bagay na meron ka, naniniwala po ako na ang Pasko ay patuloy pa rin na mai-celebrate, lalo na sa mga naniniwala sa spirit ng Christmas. Can you hear amen? Palapakan nga natin ang Diyos. Amen po ba? Kaya may handa, kaya may regalo, hindi mo maalis ang Pasko sa puso ng tao. Tama? Sapagkat ang Pasko ay nasa spirito na ng bawat isa sa atin. Can you hear amen? However, unfortunately, sa iba, pag sinabing Pasko, yan. Lango sa alak, no? Kain ng mamantika, kahit na merong maintenance na ginagawa. Bakit? Kasi akala nila pag Pasko ay magpakalulong ka sa gawang mali at masama. Hindi po yon. Sabi sa katabi, wag naman. Amen po ba mga kapatid?
Amen. So, what Christmas is all about. 1 Timothy, sabi ni Apostle Paul, 1 Timothy 1 verse 15, sabi diyan, this is true saying and everyone should believe it. No? Ito yung totoong kwento. Paniwalaan natin. Ano yan? Christ Jesus came. Sabi nga natin, Christ Jesus came. Ano pa? Into the world. Bakit? To save sinners. And I was the worst of them all. Ang nagsasalita si Pablo. Sabi niya, ako ang pinaka-masama. Ako ang pinaka-makasalanan sa lahat ng makasalanan. And I would like you to notice some 3 things in this verse that tells us what Christmas is all about. Handa na po ba kayo mga kapatid? Sige, upo ng maayos and let's find out the first verse that tells us what Christmas is. Number 1, what Christmas is all about. Number 1, everybody, Christmas is about a person. No? Ang Pasko ay tungkol sa isang tao. Amen mga kapatid? Amen po ba? At magiging masaya lang or malungkot ang iyong Pasko kung tama or mali naman ang pagtutuunan mo ng iyong Pasko sa isang tao. Amen po ba mga kapatid? Sa iba po, kaya hindi po masaya ang Pasko nila ay dahil po sa mga kanta na kanila pong naririnig, no? Sa kanilang mga buhay. At pinagtutuunan nila ng panahon ang Pasko sa isang ordinaryo na tao na hindi po perpekto. Kagaya ng mahal sa buhay, no? O kaya ay kapamilya, no? So, sino po sa inyo nakakaram ng kanta ni Mariah Carey na All I Want for Christmas is, imbis si Jesus, tao ang kanyang hinahanap. Hindi daw pera, hindi daw regalo, ang hanap lang niya ay yung kanyang minamahal. Kaya, nagiging malungkot. Sino po nakakalam ng kanta ni Gary B na Pasko na, sinta ko? Sabihin sa katabi, huwag mong kakantahin yun. Lalo ngayong Pasko. Bakit? Lalo kang malulungkot eh. Tama ba mga kapatid? Imbis na maging masaya ang araw ng Kapaskuhan, sapagkat ang Pasko ay para kay Kristo, napupunta tuloy kay Kristi na yung minamahal. Are you with me mga kapatid? So, sino pa? Si Ariel Rivera, yung kanta na, sana ngayong Pasko ay maalala mo pa rin. Ayaw, di ba? Hindi mo lang nag-chat, no? Hindi man lang nag-text, wala man lang call. Kaya nalulungkot. Are you still with me mga kapatid? Amen po? Kasi nagiging malungkot ang kanilang Pasko kasi hindi nila makuha yung kanilang gusto at hindi nila makasama ang kanilang mahal sa buhay. Amen mga kapatid? For some, Christmas is about Santa Claus. Diba? Uy, pag may Santa Claus, merong regalo yan. Ang iba naman, tungkol kay Ninong at Ninang. Sino sa inyo may Ninong at Ninang pa? Taas nga kamay. Sino sa inyo nangahunting na, nagpaparinig na sa kanilang social media? No? Bakit pag may Ninong at Ninang ka, may regalo yan? Amen mga kapatid? Amen po ba? Pero, brothers and sisters, it is not even about your bonus. Sino sa inyo ang may bonus sa kanyang trabaho? Taas nga kamay. Huwag kayong mag-alala, hindi ko kayo hihingan. Sino may mga bonus? Taas ang kamay. Na pagdating pa lang nakaharap na sa ATM machine, sabi na, ibigay mo na ang kanilang Christmas bonus at 13-month pay daw. Bakit? Para masaya ang Pasko. No? Brothers and sisters, sana all. No? Sana si pastor may bonus din. Amen na kapatid? Amen po ba? But Apostle Paul said, Christ Jesus came. Amen na kapatid? Because Christmas is not really about any person you know. It is not about the person you think. It is about Jesus. Amen na kapatid? Sabi nga natin, Jesus. Kaya nga po ang tawag dyan ay, tinayo, ayan o, Christmas. Amen na kapatid? Christmas. Kaya ang Pasko ay patungkol kay Kristo. And Jesus is the reason for the season. Amen po ba mga kapatid? Kaya may Pasko, ilagay sa puso't isip natin dahil may Kristo. Amen mga kapatid? Kaya may Pasko dahil may ipinanganak na Lord Jesus. Amen mga kapatid? And we call that the very first
Christmas. Sabi nga natin, first Christmas. Mahalaga ba ang first? Oh, kasi pag walang first, walang second, third, at hanggang ngayon. Can you hear amen? Buti na lang, pinanganak si Kristo. Kailan? In the New Testament, in Matthew chapter 1, 21 to 23. Again, everybody, she will have a son, and you will name him Jesus, because he will save his people from their sin. 22, now, all this happened in order to make come true what the Lord has said through the prophet. 23, ano yung prophecy? A virgin will become pregnant and have a son, and he will be called Emmanuel, which means God is with us. No? Mamaya, himay-himay natin yon para mas maintindihan natin. Can you hear amen? Amen po ba? Now, the question is, next po, do you follow? Yan, ano? Sabi diyan, who is the person that Christmas is all about? Who is he? He is none other than Jesus. Amen naman patid? Sino ba yung tao na yan? No? Sabi nila kasi si Kristo ay tao lang. No. Siya ay tao. Sabi mo nga tao. Pero hindi tao lang. Amen naman patid? Because Jesus is 100% man and He is also 100% God. Hindi po 50-50. Maliwanag po ba napatid? Bakit? Kasi sapagkat kung hindi siya 100% man, hindi siya pwedeng mamatay sa krus ng Kalbaryo. Tama mga kapatid? At kung hindi naman siya 100% God, hindi siya pwedeng mabuhay na maguli. Amen mga kapatid? Kaya nga tayo, pag namatay, patay na eh. Kasi nga, tayo ay 100% man lang. Are you still with me mga kapatid? But this Jesus has the most unique personality. Amen mga kapatid? Siya po ay talagang kakaiba ang kanyang pagkatao. Mula nang siya ay ipinanganak, ipinagbuntis, siya ba'y ipinagbuntis dahil sa tao, sa nanay at tatay niya? Hindi. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu. At siya pinanganak ng isang birhen. Are you still with me, kapatid? Virgin, wala pa siyang asawa. Kaya ngayon, sa panahon natin, pag ikaw ay nabuntis o ikaw ay nadisgrasya, at sasabihin mo, dahil po sa Holy Spirit, walang maniniwala sa'yo. Kasi ang tanging nakagawa lang yan ay walang iba kundi si Jesus. Are you still with me, mga kapatid? Amen po ba, mga kapatid? Or maybe you are pregnant out of wedlock. No? So, pagchichismisan ka ng maraming tao. Are you still with me, mga kapatid? But this Jesus is unique. Even when He teaches. No? Ano yung mga turo ni Kristo? It is better to give than to receive. Eh sabi ng mga tao, Pasko ngayon! Ang mas mahalaga, tumatanggap. Are you with me, kapatid? Kaya kayo nagsasara kayo ng pinto kagad pag may tumapat sa bahay. Sa may bahay. Kasi ayaw nyong bigay. Mga kapatid, huwag nyo sirain ang puso ng mga maliliit na bata. Pag may tumapat sa inyo, kinantahan ng bahay ninyo, bigyan nyo kahit piso. Eh kung you're very generous, 5 peso, 10 peso, 20 peso, candy. Amen mga kapatid? Amen po ba? Because that is what the spirit of Christmas is all about. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Ibang-iba rin siya kung paano magturo, paano niya gawin ang maraming mga bagay. Sabi ni Pedro, Lord, nagligpit na kami ng lambat. Wala kaming nahuli, tirik ng araw. Usual yun sa mga mangingisda. Pag tirik ng araw, wala nang isda. Sabi ni Lord, ihulog mo. Amen mga kapatid? At anong nangyari? Nakahuli siya ng napakarami. Kakaiba ang taong ito. Are you with me? Sapagkat hindi lang siya tao, He is also 100% Son of God. Shout amen. Palapakan nga natin ang Diyos na buhay. Allow me to read to you. Ayan yung nasa maliit na just listen to it. Sabi diyan, His birth was contrary to the laws of life. His death was contrary to the laws of death. His resurrection was contrary to the laws of science. He had no cornfields or fisheries, but he could spread a table for 5,000 and have bread and fish to spare. Wow. He walked on no beautiful carpets or velvet rags, but he walked on waters of the Sea of Galilee, and they supported him. 3 years, he preached his gospel. He wrote no book, built no church house,
had no monetary backing, walang pera, but after 1900 years, he is the one central character of human history. His pivot around which the events of the ages resolve, and the only regenerator of the human race. Was it merely the son of Joseph and Mary who crossed the world's horizon, sinners? Anak lang ba siya ni Maria at ni Jose na dito ay naipanganak? What thinking man can keep from exclaiming, "My Lord and my God"? Amen mga kapatid? Hindi mo nakita si Kristo, pero tinatawag mo siyang Panginoon at iyong tagapagligtas. Amen po ba mga kapatid? Amen po ba? Sino ang nagsabi nito? Si Doubting Thomas. John chapter 20 verse 28. Sabi niya, "My Lord and my God." This is the time na sabi niya, hindi ako maniniwala pag hindi ko nakita si Jesus. But this time, pumasok si Kristo, nakita siya. Anong sabi? Thomas exclaimed, "My Lord and my God." 29, then the Lord Jesus told him, "You believe because you have seen me." Naniwala ka, nakita mo ko eh. Blessed, ano yung Greek word? Makarios are those who haven't seen me and believe anyway. Amen mga kapatid? So, naniniwala tayo pag nakikita natin ang mga bagay, pero mas mapalad pala, mas super blessed pala yung mga tao na kahit hindi nakita si Jesus, naniniwala sila na siya ay pinanganak. Naniniwala ka ba na si Kristo ay pinanganak? Na siya ay tumapak dito sa lupa na tinatapakan din natin? Amen mga kapatid? Or nagdududa ka katulad ni Tomas? Amen mga kapatid? That's the big reflection. Dumating nga ba talaga si Kristo? Hello? Do you believe that mga kapatid? At kailan siya dumating? Kailan nga po ba? Sabi ng mga bata, nagtatalo-talo. December 25, kasi yun ang birthday niya. No? Kailan nga po ba siya dumating? Galatians 4, verse 4. But when the right time finally came, God sent His own Son. Sino yan? Jesus. He came as a son of human mother and lived under the Jewish law. Amen mga kapatid? Dumating si Kristo. No? Hindi dahil sa eksaktong December 25, kailan siya dumating? Anong sabi ng verse? From the right time came. Amen mga kapatid? Dumating siya sa tamang oras at panahon. Amen po mga kapatid? So anong ibig sabihin nun? He is never late. He is never too early. Amen mga kapatid? Sapagkat sabi na iba, naku, parang ang tagal niya dumating. Naku, parang late na siya. Ang aga naman ata, hindi po. Right time. Saktong-sakto lang. Sabi sa katabi, saktong-sakto lang. Tamang-tamang pagdating lamang. Amen mga kapatid? Amen po ba? Kaya pag may nakipagtalo sa inyo, sabi niya, hindi naman December 25 ang Pasko talaga. Agree with it. Sabi mo, oo. Hindi talaga December 25. Pero sabihin niyo sa kanila, hindi mahalaga kung kailan siya dumating. Ang mahalaga, may dumating at may nagligtas sa aking kaluluwa. Kaya kahit maraming Pasko pang lumipas, ako man ay kunin na ng Diyos, ako'y uuwi sa langit dahil kay Kristo. Amen na kapatid? So masaya ba kayo dumating si Kristo? Pumalakpak nga po ang lahat ng masaya dahil dumating si Kristo. Are you still with me kapatid? Because next, Jesus is the reason for the season. The greatest gift this Christmas wasn't placed under a tree, but He was what? Hung on a tree. The greatest gift is not a thing. He is a person. And who is that? He is Jesus. Do you believe that mga kapatid? Ang pinakamatindi, pinakamagandang regalo na pwede mong matanggap ay hindi bagay. Ito po ay ang katauhan ng ating Panginoong Kristo. Can you hear amen? Are you happy with that? Amen. Next po, what Christmas is all about. Number 2, everybody, that Christmas is about a passage. Sabi mo nga, passage. Yan. Ibig sabihin nito, entrance, no? Ano pa? An avenue, a crossing, pagtawid, or a way into the world. No? Kung isipin natin, imposible na ang napakabanal na Diyos
ay bababa sa mga makasalanang tao kagaya natin. Tama ba mga kapatid? Amen po mga kapatid? Bawa, ikaw ay napakayaman. Ikaw ba'y makikikain doon sa mga nasa kalye? Diba? Parang imposible. Amen mga kapatid? Amen po ba? Pero just to think of it, ang Diyos na hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, napakayaman, napakabanal, ay bumaba sa lupa para yakapin ang ating karumihan. Amen mga kapatid? Mabuti bang Diyos na yan? Palakpakan nga natin ang ating Diyos. Amen po mga kapatid? And He make a way. He makes a passage para makapasok siya rito. Kaya hindi po illegal entrance si Jesus, na bigla na lang, sumulpot siya. Siya ay pinanganak ng isang birhen. Amen mga kapatid? Bakit? Para maramdaman niya ang nararamdaman natin. 1 Timothy 1:15. Sabi ulit dyan, this is true saying. Ang sabi? And everyone should believe it. Christ Jesus came in the red into the world. No? Siya ay dumating, si Kristo, saan? Sa mundong ito. Are you still with me, mga kapatid? Amen po ba? Kaya po, ang maraming tao hindi makapaniwala kay Jesus. Ayaw na nilang maniwala na si Kristo ay Diyos. Bakit? Kasi hindi nila lubos maisip na bababa ang Diyos sa katauhan ni Kristo. Sino ba si Kristo? Ang bugtong na anak ng Diyos. Pag sinabing bugtong na anak, kaisa-isang anak ng Diyos. Are you still with me, mga kapatid? Amen po ba? Now, this is one of the most remarkable truth in the Bible, and this is amazing. Bakit? Kahanga-hanga ito sapagkat ang Diyos ay nagkatawang tao. Anong tawag natin doon? Next po, it is the doctrine of incarnation. May kilala kayong pangalan ay inkarnasyon? Di ba, no? Yan pala yun, ang Diyos ay nagkatawang tao at siya ay kasama na natin. Napakagandang pangalan. Amen na kapatid? Amen po ba? And kailan siya ulit dumating? Galatians 4:4, but when the right time finally came, God sent His own Son, Jesus. He came as a son of a human mother and lived under the Jewish law. Namuhay siya katulad natin bilang isang tao. Now, the book of Matthew and the book of prophet of Isaiah tells about the virgin birth of Jesus. Hindi po ito basta biglang, nangyari lang. Ito po ay inihula. Sabi nga natin, inihula. At kapag ito ay inihula, no, malaki ang tsansa na mangyari. Let's look at the prophecy or hula. Isaiah 7, verse 14. Everybody? All right then, the Lord Himself will choose the sign. Magpapakita siya ng sign. Ano yon? Look, the virgin will conceive a child. No? And she will give birth to a son and will call him Emmanuel. Anong ibig sabihin? God is with us. Nagkatotoo ba ito? Yes. Kailan? Sa panahon ng New Testament, sa buhay ni Maria. Basahin natin. Matthew 1:21. Ang layo ng agwat, ng distansya, ng panahon na yon. Old Testament to New Testament. Behold, a virgin shall be with child and shall bring forth a son, and they shall call his name, everybody, Emmanuel, which being interpreted is God with us. No? Nakita niyo yun, mga kapatid? So, sasabihin na iba, naku, namatay na yung maraming tao, hindi na nila naabutan yung berhen na yan na mga anak. Para sabi nila, hindi mangyayari, hindi magkakatotoo. Pero kapatid, nangyari. Sabi sa katabi, nangyari. Kailan nang ipinanganak si Kristo? Are you still with me, kapatid? Now, there's a little bit of confusion kasi kanina, binasa natin doon sa Isaiah, Emmanuel. Next po, letter I, Emmanuel. Pagdating naman dito sa New Testament, no, sa Matthew, Emmanuel. Pero parehong Emmanuel ang basa niyan. Bakit po ba, Pastor? Kasi po, ang Emmanuel I is the original Hebrew name. Hebreyong pangalan po yan, Old Testament. Now, in the New Testament, ang pagkakasulat ng Bible ay Greek. Kaya naman po, ang pagkakasulat dyan ay naman po, Emmanuel. Pero ano man ang gamitin nyo, huwag kayo malito. Ang ibig sabihin niyan ay God with us. Not God over us, although napakamakapangyarihan ng Diyos, kayang-kaya niya tayong sakupin. Not only that God is for us, no? Hindi lang natin siya kakampi, brothers and sisters,
God with us. Nasa iyo. Sabi sa katabi, nasa iyo. Nasa akin. Sino? Ang Diyos mismo. And what is that? Emmanuel. Amen mga kapatid? Amen po ba? Now, isipin natin, ano ngayon? Kung ang Diyos ay nasa akin, ang Diyos ay bumaba dito sa lupa. Now, the truth is, next po. Ang ibig sabihin po niyan, for us to experience for God to experience what we have experienced. No? Para maranasan ng Diyos kung anong nararamdaman ng tao. That we suffer. Amen na kapatid? That we are in pain. Kayo po ba'y nasasaktan? Nahirapan ba kayo? Amen? Ramdam ba ng Diyos yun? Di natin alam. Kung hindi siya sana bumaba sa lupa. And ultimately, death or to die. Namamatay ba ang tao? At gusto rin makita ng Diyos yun. Bakit kaya namamatay ang mga tao? Amen po ba mga kapatid? Mauunawaan lang ng isang tao, mauunawaan mo lang ang isang tao kung lalakad ka sa nilalakaran niya. Halimbawa, gusto niyo ba bang makilala si Pastor Gani? Pumunta ka sa pinupuntahan ko, lakaran mo ang nilalakaran ko. Kung kakainin mo ang aking kinakain, kung titira ka sa aking tinitirahan, at mararamdaman mo kung anong aking nararamdaman. Amen mga kapatid? In that way, makikilala mo kung sino ang totoong Pastor Gani. Ganon din ang Diyos. Bumaba siya sa lupa. Bakit? Gusto kong maintindihan ano ang nararamdaman nila. Amen mga kapatid? He wants it actual. No? Although all-knowing siya, alam ko naghihirap siya. Pero saang parte at bakit? Amen po mga kapatid? Are you still with me? Ako po kasi nag-alaga kay Anika mula nung pagkabata. Lagi siyang nanonood ng Barbie. At mayroong kataga doon na sabi yun, I guess you'd have to live in Mirabela to know the problem of Mirabela. Translate natin. Malalaman mo ang problema ng San Jose kung dito ka nakatira sa San Jose. Tama ba mga kapatid? Same thing. No? Malalaman mo ang problema ng mga tao kagaya natin kung sasamahan mo, pupuntahan mo, aalamin mo, at lapitan mo. Amen na kapatid? Kaya nga di ba, pag eleksyon, di ba, kakamay din sila, no? Kasama ang mga mahihirap. Kasi gusto nilang pakiramdaman ang nararamdaman at pulso ng tao. Are you still with me kapatid? At gano'n ang ginawa ng Diyos sa tao. Ang Diyos na ang nag-adjust. Sabi mo nga, nag-adjust si Lord. Anong ginawa ni Lord? Bumaba siya sa langit, lumapit siya sa mga tao, namuhay kagaya ng mga tao. Amen mga kapatid? Isipin mo, parang it's a little bit crazy, kaibangan ito. Bakit? Ang yaman ng Diyos, ang banal ng Diyos, hari ng mga hari. Bakit niya pinili na bumaba? Para sa mga marurungis at makasalanang mga tao. No? Bakit niya papahiyain ang kanyang sarili? Now, ang pinakasagot po dyan is the number 3. Next po. What Christmas is all about? It is because of a purpose. Sabi mo nga, purpose. Ano yung una? A person. Pangalawa ay a passage. Ano yung pangatlo? Yan. Ba't siya bumaba? It's about a purpose. May dahilan. May purpose, sabi nga nila. Question, what was the purpose of Christ coming? No? Pag ito'y nasagot mo, maiintindihan mo na ang pinaka-meaning ng Pasko. Amen po ba mga kapatid? Anong purpose? Bakit siya bumaba? Basahin ulit natin. 1 Timothy 1:15, everybody, this is a true saying, and everyone should believe it. Maniwala ka. Christ Jesus came into the world to save sinners, and I was the worst of them all. Amen na kapatid? Amen po ba? Bakit bumaba si Lord dito sa mundong ito? Bakit? Mahal na mahal na mahal na mahal Kanya. Palapakan natin ang Diyos na buhay. God is truly, deeply, madly in love with you, kapatid. Amen po mga kapatid? Di ba? Kayang-kaya mong iwan kahit ang pinakamahalaga sa'yo kung mahal na mahal mo ang isang tao. Are you still with me, mga kapatid? Amen po ba? And this is what Jesus did. Luke 19:10, sabi niya, for the Son of Man is come to seek and save
that which was lost. Amen na kapatid? Anong ginawa ng Diyos? Namasyal ba siya rito sa lupa? Hindi po. He seek and save the lost. Tatanungin ko kayo, ano ang unang tanong na itinanong ng Diyos sa tao back in Genesis chapter 3? Anong tinanong ng Diyos? Wala po dyan. Ang unang tanong ng Diyos sa tao, where are you? Amen na kapatid? Kahit bumagsak na sila at nagkasala, dapat Diyos ay magagalit sa kanila, pero hindi. Pinakita ng Diyos sa umpisa pa lang ng pagkalikha ng tao, hinanap niya ang kanyang pinakamamahal. Ikaw yun. Amen mga kapatid? Tumatayo yung balahibo ko. Grabe. Are you still with me mga kapatid? Ganun ka kamahal ng ating Diyos. The Son of Man came to seek, not just to seek, but to save that which was lost. Amen mga kapatid? Iniligtas ka pa niya, binigyan ka niya ng magandang buhay dahil kay Kristo. In Matthew 20:28, sabi diyan, like the Son of Man, who did not come to be served, but to serve and give his life to redeem many people. No? Hindi siya dumating dito para maglingkod, para maghari-harian, para maging boss. Hindi po. Siya ay dumating para paglingkuran ka, para tubusin ang iyong mga kasalanan. Amen po mga kapatid? Amen po ba? So there you have it. What is the purpose? Bakit bumaba ang Diyos? Next po. The purpose of Christ coming is Christ Jesus came to what? To save sinners. Amen na kapatid? Amen po ba? Ikaw ba'y masaya sapagkat niligtas ka ni Kristo? Palapakan mo nga ang Diyos na nagligtas sa iyo. Huwag mong kakalimutan ang krus. We are saved. Hindi dahil mabait ka. Hindi dahil magaling ka. Amen na kapatid? Ikaw ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya or grace ng ating Panginoon. Ginari, amen? Amen po ba? That is the main purpose para iligtas ang mga makasalanan. And even the very name Jesus signifies His mission. Bakit? Matthew 1:21, sabi po rito, she will bear a son and you shall call his name Jesus. No? Sabi sa Amplified, the Greek form of the Hebrew Joshua, which means ang Joshua pala ay Savior. No? Jesus means Joshua, and Joshua is a Hebrew name which means Savior. No? For He will save His people from their sin. No? Pag pinangalanan mo palang anak mo na Joshua, no? Ibig sabihin nito, Savior. Ililigtas ng Diyos ang lahat ng tao sa kanilang kasalanan. That is, prevent them from failing and missing the true end and scope of life, which is God. No? Baka mamintisan mo Akala mo pera lang talaga ang buhay. Akala mo material na bagay lang ang buhay. Akala mo pag sikat ka ay maraming mga tao ang kikilala sa iyo. Hindi po. You miss the true meaning of life, and that is God. Can you hear amen? Amen po ba? Sapagkat ikaw, marami kang bagay na tinatamasa, marami kang bagay na kinakamkam sa sarili, pero pag ito'y naubos na, isa-isa ring nauubos ang mga kakilala mo at nagmamahal sa iyo. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. Pero si Lord, kahit anong mangyari, kahit marumi ang iyong buhay, kahit nadungisan na ng kasalanan ng iyong buhay, bumaba siya sa langit, niyakap ang iyong karumihan, sapagkat mahal na mahal ka ng ating Diyos na buhay. He came for a purpose, and that is to save the sinners just like you and me. Amen na kapatid? Amen po ba mga kapatid? Amen. So, the theme of the ages was announced to the shepherds, mga pastol. Luke 2, verse 11, sabi diyan, this very day in David's town, Bethlehem, your Savior was born. Sino yun? Christ the Lord. Ang unang mga tao na binalitaan na pinanganak na ang tagapagligtas ay mga pastol. Can you see that mga kapatid? Amen po ba? Kaya mahal na mahal ng Diyos talaga ang mga pastor Amen mga kapatid? Sapagat ang mga pastor naman ang mag-aalaga sa mga tupa. Ikaw yon. Sabi sa katabi, ikaw yon. Amen po ba mga kapatid? The Savior was born, and that is Christ the Lord. And there are many, many reference. Pwede kong ipakita sa inyo lahat. No? Na si Kristo nga'y ipinanganak.
para po iligtas ang maraming tao. Now, one of the great example kung gaano kamahal ng Diyos ang tao ay nasulat sa the parable of the lost sheep. Sino po nakakalala ng the parable of the lost sheep? Nabasa nyo na po? Amen. Let's read back. Yan. Luke 15, verse 3 to 7. Sabi dyan, so, everybody, Jesus used this illustration. If you had 100 sheep, and one of them strayed away and was lost in the wilderness, wouldn't you leave the 99 others to go and search for the lost one until you found it? Sabi, kung meron kang 100 na tupa, na wala yung isa, iwan mo ba yung 99 para hanapin yung isa? Kayo po, anong sagot nyo? Si Jesus, kakaiba. No? Verse 5, next. And then you would joyfully carry it home on your shoulder. When you arrive, you would call together your friends and neighbors to rejoice with you because your lost sheep was found. Ito yung magandang i-celebrate na nakapagdala ka ng kaluluwa sa church. Pare, ba't ka nagpapakain ngayon? Nakapagdala ako sa church. Amen mga kapatid? Hindi birthday, hindi kung ano naman. Ito, sabi, yung nakapagdala ka, nakahanap ka ng isang ligaw na tupa para sa Panginoon. Can you amen? Amen po mga kapatid? Kaya sabihin sa katabi, magdala ka na at ilibre mo kami. Amen mga kapatid? Verse 7, in the same way, look at this, hindi lang ikaw ang masaya. In the same way, heavens will be happier over one lost sinner who returned to God than over 99 others who are righteous and haven't strayed away. Wow! Piyesta sa langit. Nagsasaya ang buong kalangitan kasama ang Diyos. Bakit? Sapagkat nakita ang nag-iisang nawawalang tupa. Now, sasabihin ng iba, ano naman ang gagawin ko sa nag-iisa? No? Nonsense. Hindi ko iiwan yung 99 para sa nag-iisa. Now, you will realize na napakahalaga ng kwentong ito kung maisip mo na, next po, ang nawawalang tupa pala ay sino? Ikaw. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw. Ako yun. Amen na kapatid? Grabe. Iniwan ng Diyos ang karangyaan para hanapin lang ang nag-iisa na walang kwenta, walang mararating, walang pakinabang sa mata ng tao. Amen mga kapatid? Amen? And then you will realize, wow, ako pala yun. Amen mga kapatid? Kaya ganun kahalaga na ikaw ay magdala. Ilan? 2 ba? 3 ba? Hindi. Isa lang para sa ating Panginoon. Palapakan nga natin ng Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? Amen po? Amen. Hindi dumating si Kristo dito sa mundo para sisihin ka, para ipagdukdukan sa puso't isip mo na makasalanan ka. Oo, sino sa inyo makasalanan? Taas ng kamay. Yung hindi nagtaas ng kamay, baka kunin kayo ni Lord. Kasi baka pag nagkasala kayo, hindi kayo mapunta sa langit. Mga kapatid? Sino sa inyo nagkakasala pa rin? Taas ng kamay. Palapakan nga natin ng mabuti na nagligtas sa atin dahil sa biyaya. Amen mga kapatid? Thank you, Lord. Wala naman kaming alay na tupa, pero pinatawad mo kami. Sino umadan ng Wednesday, no? Ang ganda ng pag-aaral natin. Amen mga kapatid? Amen po ba? Because God will not condemn you. Bakit? John 3:17. Everybody, God did not send His Son into the world to condemn it, but to To save it. Kasunod ito ng John 3:16, verse 17. Pinamanhik ng Panginoon. Dumating si Kristo hindi para ipagdukdukan sa iyong puso't isip na makasalanan ka. Amen mga kapatid? And that is the real good news. Good news ba yon? Na minahal ka ng Diyos kahit makasalanan ka? Amen mga kapatid? Kung inaamin mo na naging masama ang buhay mo, na namuhay ka ng malayo sa Diyos, kapatid, dumating siya, bumaba siya, not to condemn you. Amen mga kapatid? Amen po ba? Hindi niya sasabihin sa iyo na, lasenggo ka babaero ka sugarol ka mandurugas kang tao, hindi ka tapat, hindi ka honest, ayan, nakulong ka tuloy. Patapon ang buhay mo, hindi niya sasabihin yon.
ang sasabihin ni Kristo, nabasa natin kanina, sa wakas, natagpuan din kita. Amen na kapatid? Sa wakas, ang tagal mong nawala. Halika, bubuhatin kita sa aking shoulder. Amen na kapatid? Amen po mga kapatid? Yun ang gagawin ng Diyos sa iyo. Hindi ka niya sesermonan, hindi ka niya kagagalitan, hindi niya papaalala yung mga maling nagawa mo. Actually, sabi ng Book of Hebrews, na amnesia ng Diyos, I will remember your sins no more. Amen na kapatid? Why? Bakit? Sabi niyo po sa akin, sapagkat ang Diyos, ang ating Panginoong Kristo, is God of second chances, God of third chances, and God of many, many chances. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? Naiintindihan niyo po ba ako? Amen. So, anong gagawin natin mga kapatid at kaibigan? Next, repent. Return to God. Amen mga kapatid? Kailangan mo ba ng tagapagligtas? Kailangan mo ba si Kristo? Ikaw ba yan? No? Repent and return to God. Ecclesiastes 7:20, malapit na po tayo. There is not a single person, walang isang tao man, in all the earth who is always good and never sin. No? Oh, walang magsasabi, perfecto ako. Wala. Sabi na ng Biblia. Amen? Na lagi kang mabait. Lagi ka bang mabait? Hindi po. Hindi ka ba nagkakasala? Nagkakasala pa rin. Sabi sa New Testament, Romans 3:23, mas pinalinaw, it tells us, all have sinned and are not good enough for God's glory. Sino daw yon? All. Sabi mo nga all. Ayan ang sana all. Lahat tayo makasalanan. Amen na kapatid? At hindi tayo nakaabot sa kaluwalhatian ng ating Diyos. Kaya, kailangan natin ang tagapagligtas. Sino sa inyo ang kailangan ng tagapagligtas? Taas nga kamay. Palapakan nga natin ang ating Diyos sa buhay. Thank you, Lord. Amen? Kasi kung sasabihin ng iba, hindi, maliligtas ako dahil mabait ako, nagbibigay ako sa church, wala akong piniperwisyong tao, bakit pa ibinigay? Bakit pa bumaba? Bakit nasugatan si Kristo mula ulo hanggang paa? Amen na kapatid? At siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo para lang tubusin tayo sa kasalanan. Isa lang po ang ibig sabihin niyan. Kailangan natin ng tagapagligtas. That is why it's an insult na ang Diyos nandyan, binigay niya yung ikaliligtas mo, pero tinatanggihan mo. No? Namatay na nga ang kanyang anak, ayaw mo pa rin. Brothers and sisters, ito pa yung malaking sampal sa muka ng ating Diyos na buhay. Are you still with me, kapatid? Amen po ba? He sent His Son to die for our sin, and for whom Jesus willingly gave His life. God in His love provide a way, no? By which we can have eternal life, forgiveness, acceptance from God, and a relationship with God. Amen na kapatid? Ang pinakapamosong verse ay nasa John 3:16. Everybody? For God loved the world so much that He gave, sabi mo nga, He gave His only Son so that everyone who believes in Him may not die but have eternal life. Napansin niyo po ba yon? Dahil mahal na mahal ng Diyos yung world, ikaw yon at ako. Anong ginawa niya? He gave. No? Nagbigay siya kagad ng regalo. Amen? An extravagant love. A generous gift para sa mga tao. Bakit? Sapagat napakasakit sa puso ng Diyos. Binigay niya na yung the best na para sa'yo, nire-reject mo siya at nire-refuse mo pa rin ang kanyang pagtawag sa iyo. Brothers and sisters, wag nating baliwalain ang mensahe ng Pasko. Si Kristo ay pinanganak para sa atin. Can you hear amen? Amen po ba? Meron pong isang story ng isang mama na nagnanais ng kanyang, isang bata pala, na nagnanais ng magkaroon ng isang toy train. Yan. Sino sa inyo nagkaroon ng tren-trenan? Kutsi-kutsihan. Meron ba? No? Kahit mahirap pa kanilang mga magulang, laging nag-iipon niya, nagpapakapagod sa trabaho, at nag-iipon para mabilihan siya at ang kanyang kuya ng pamasko. Ano yon? Isang laruan na tren. Ito yung gustong-gusto nila. Tapos, isang araw, lumabas ang kanyang pinsan, dumating ang tatay ng pinsan niya, at may dalang napakalaking box. No? Siyempre, excited sila. Ano kayang laman ng box na ito?
Kaya bago pa man dumating ang Pasko, gusto na nilang malaman anong laman ito. At nung dumating na ang araw ng Pasko, binuksan ang box at nakita nila ang pagkalaki-laking tren. Are you with me, mga kapatid? So, nakita nila. No? Pag uwi nila sa bahay, tinanong nila, Nay, Tay, ano ang regalo nyo sa amin? Ibinigay ang maliit na box. Pagbukas ng box, ay napakaliit na tren. So, ang tanong ay, ano ang mas pinaglaruan nila? Yung maliit na tren o yung malaking tren? Ano? Yung laruan na tren ng pinsan nila na pagkalaki-laki. Now, what's the point? Yung nanay at tatay niya, nadurog ang puso. Ngayon na kapatid? Kasi natabunan yung sakripisyo nila, yung pagpapagod nila, dahil lang may dumating na pagkaganda-ganda, pagkalaki-laki, at gustong-gusto nila na regalo. Amen na kapatid? Even though you accept it, you are rejecting it. Bakit? Kasi hindi mo naman ito pinapahalagahan. Brothers and sisters, ang ating tatay, Ama sa langit, nagpakapagod, nagpakahirap sa iyo. Amen mga kapatid? Ibinigay niya yung pinaka-the best na regalo sa atin, si Kristo. Pero maraming pagkakataon, pag dumarating ang Pasko, mas nakatuon tayo sa pera, sa mga alahas, sa mga bagay, sa mga pagkain, sa okasyon, na minsan nag-aaway-away ka, paano ba? Magpapasko na, wala pang pagkain. Diba? Mga kapatid, samantalang ang pinaka-the best na pwede mong matanggap ngayong Pasko ay ang regalo ng Diyos. Ito'y walang iba kundi si Kristo. Shout amen. Are you still with me, mga kapatid? So, last question, dito na po ako magtatapos. What gets more attention from us? No? Ano ang mas nakakakuha ng attention mo? Yung bang regalo ng Ama na nasa langit? Naintindihan niyo po bang mensahe? Or yung inyong mga preparasyon at pagkaabala ngayong Pasko? Amen po, mga kapatid? Ano ba ang pangako ng Diyos? God with us. At hindi lang siya nasa atin, ikaw mismo ay anak niya. Bakit? Last verse, tayo po tayong lahat. John 1:12. Everybody, alam na natin to. But to all who believe Him and accepted Him. Anong sabi? He gave the right to become children of God. Amen na kapatid? Ang pinakamasaya sa puso na nagbibigay ng regalo, yung tinatanggap yung regalo. Amen na kapatid? Amen po ba? Handa mo bang tanggapin si Kristo sa iyong buhay ngayong araw na ito, mga kapatid? He came to give you a guaranteed eternal life, super blessed life, happier than happy life. Amen na kapatid? Amen po ba? So, ngayong araw na ito, huwag mong palampasin na magpapasko na ay hindi mo pa rin natatanggap si Kristo, ang pinakamagandang regalo sa ating buhay. Amen na kapatid? May natutunan po ba kayo? Amen. So let's have a quick recap. Ang ating pong natutunan, what Christmas is really all about. Number 1, everybody, Christmas is about a person. Sino yun? Jesus. Christmas is about a passage. Saan siya pumunta? Sa mundo. And number 3, Christmas is about a purpose. What is that purpose? To save a sinner, just like you and me. Can you hear amen? What is our Macarius challenge, everybody? Accept Jesus as your Savior and Lord. Kailan? Isa pa nga po. Accept Jesus as your Savior and Lord today. Amen, mga kapatid? Shall we pray? Tayo pang natayo mo ko. Hindi po ako mapapagod na mag-pray ng prayer of salvation sapagkat nais nating tiyakin na ang offer ng Diyos ay nauunawaan sa puso't isip ng bawat isa. Amen, mga kapatid? Ako'y nagbabakasakali na sa oras na ito, baka lang hindi mo pa natanggap si Kristo bilang iyong tunay na Panginoon tagapagligtas. O tinanggap mo nga siya, pero kagaya po ng kwento kanina, mas tinitignan mo yung malalaking mga bagay sa mundong ito kaysa sa regalo ng Diyos na napakahalaga. Kapatid, kung nais mong maging tagapagligtas at Panginoon sa Kristo, bilang garantiya na maging anak ka ng Diyos, tagapagmana ng langit, magkaroon ng super blessed and happier life, Macarius life, sumabay ka sa maiksing panalangin nito. Sabi mo, Panginoong Yesus, pinupuri kita, pinapasalamatan sa araw na ito. Maraming salamat po sapagkat dinala mo ako sa lugar na ito. Panginoong Yesus,
inaamin ko na ako'y makasalanan. Panginoong Yesus, patawarin mo po ako sa lahat ng aking kasalanan. Mula nang ako'y bata hanggang sa kasalukuyan. Maraming salamat po sa pagpapatawad mo sa lahat ng kasalanan ko. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa mayamang pag-ibig na binigay mo sa akin. Banal na Espiritu, gabayan mo po ako upang mamuhay ng may kabanalan para sa iyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, in Jesus' name, Amen. Ako na lamang pong mananalangin, kapatid, kung yan ang iyong dasal, congratulations once again, sapagkat tunay na ginarantiya mo ang tinanggap mong regalo, ang pinakamahalagang regalo na pwede mo makuha sa mundong ito. Ito ay ang kaligtasan na nagmumula sa biyaya ng ating Panginoong Yesus. Congratulations sapagkat ikaw ay anak na ng Diyos. At Panginoon, sa kapatid kong ito, na nagnanais, Panginoon, na lumago sa kanyang pananampalataya, sapagkat tinanggap kanya bilang Panginoon, tagapagligtas, ay patuloy na turuan mo siya ng mga salita gamit ang iglesia ng OCW, MMI Pampanga, o kung saan mo man siya dalhin, ay makarinig siya ng mga turo at aral na nagmumula sa iyong salita sa Biblia. Dalangin po namin, nagabayan mo po siya sa kanyang pagtatrabaho, sa kanyang pag-aaral. Ang kanyang buong pamilya ay patuloy na itaguyod po ninyo, Panginoon, na sila ay umangat sa kanyang kabuhayan in the mighty name of Jesus. Sapagkat ang pangako mo, we will become super blessed, not just blessed, happier than happy, not just happy. Kaya Lord, inaangkin po namin ito, sapagkat kami po ay nakikinig at sumusunod ng iyong mga salita. Kaya Panginoon, salamat po sa kapatid na ito. Patuloy na payamanin mo, paasensuin mo, pagalingin mo ang mga sakit karamdaman sa kanyang buhay upang sa pagdating ng Kapaskuhan ay buong pamilya silang sama-sama na sasalubungin at ibabatiin ka ng happiest birthday, aming Panginoong Yesus. Salamat po ng marami, Ama, for all your provision. Ito po ang aming samot panalangin. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen. Palapakan po natin ang Diyos na buhay. What is our Macarius Challenge? Once again, everybody, accept Jesus as your Savior and Lord today. Amen po? To God be all the glory. Are you blessed? Super blessed. To God be all the glory. Good day, brothers and sisters! May natutunan po ba tayo sa ating lesson? Kung yes, pakilagay sa ating comment section. At kung nagustuhan mo ang video na ito, marami ka pang makikita. More like sa ating YouTube channel, The Master Teacher TS. Thank you for watching. Stay super blessed and stay Macarius!